Good morning guys, and may vlog tayo ngayong araw. So ito, nakikita nyo yung ginagawa ko. May kinukot-kot ako dito sa ilalim ng aking, dito sa may bulsa ng motor. Kinakabit ko kasi dito yung aking GoPro, yung GoPro Hero 7 Black. Ito, yung gamit ko na to sa helmet. Ngayon, ang vlog natin ngayong umaga is mag-unbox tayo ng power bank. Motovlogging tapos unboxing. Pwede ba yun? Meron kasi akong biniling power bank online and makikita nyo dito sa screen. Nandyan yan. Kung interesado kayo dyan, i-click nyo lang yung ano natin, yung link. Tapos kung Android yung gamit nyo or mobile yung gamit nyo habang pinapanood nyo yung video na to, click nyo lang yung magpa-flash na ano dyan, na parang link dyan sa may screen ninyo sa baba. Anyway, before kasi meron na tayong ginagamit na power bank talaga dito sa GoPro natin. Ito yung gamit natin ngayon. Tapos naka-wired lang siya habang nagbablog tayo, and then nakalagay lang siya dito sa ano natin, sa belt bag. Ang kaso, lumobo na yung power bank natin, and kailangan na natin siya i-dispose talaga kasi delikado. Lumulobo na yung ano niya, lumulobo na yung mga cell niya, kaya hindi na talaga natin pwede gamitin yun. Ngayon, ito nga sabi ko sa inyo, bumili ako online ng power bank at i-unbox natin ngayong umaga. Although automatic save naman yung mga videos natin kapag namamatay yung power source, mas maganda pa rin na ano, na tuloy-tuloy yung recording para hindi hassle sa pag-i-edit. Yung sinasabi ko, itong power source ko na to, papalitan ko na rin to kasi kinalawang na rin yung ano, kinalawang na rin yung aksakan niya. Kaya hindi ko na rin siya nagagamit. Kaya doon ako nakasaksak sa ilalim. No? Hanap lang tayo ng ano, hanap lang tayo ng medyo maluwag-luwag na pwesto para makapag-unbox tayo. I-center ko muna to. Hindi ko na puputulin yung video. Ayan o, tiyan nyo. Hirap ako lumayo sa power source natin kasi mababasak yung wire natin. Kaya yun yung disadvantage niya itong nakasaksak ako dito sa ano, dito sa motor. Nabuksan ko na tong parcel na to. Ayun, no? Nabuksan ko na tong parcel na to, pero yung pinaka mismong item hindi pa talaga. Ilagay muna natin tong basura natin dito. Tapos tanggalin natin yung gloves natin para makabuelo tayo sa pagbubukas. Uminit na, kanina maganda-ganda yung panahon, isakto lang. Ito yung brand niya, ito yung pangalan niya sa box. Power bank, crafted for the future, Handen. So most probably made in China to. Tapos wala kasing available na ano, na blue. Ito lang yung 30,000 amp hour na available. So anong kulay ba to? Purple and white. Ayan. So brand new pa to. Di pa siya na-unbox talaga. So ngayon pa lang natin siya i-unbox. Ayan. Ngayon pa lang natin siya i-unbox. Tago lang natin yung mga basura natin dito sa may bulsa. Okay. So ayan. Ayan yung box niya. Sobrang premium, di ba? Di tayo masyado magtatagal dito kasi ayaw nating makaabala dito sa kalsada. Pero ngayon maluwag pa naman. Ito yung cover, baba muna natin dito. And ito yung laman ng box niya. Meron siya dito lalagyan. Ayan, meron siyang pouch nakakasama. Ang ganda ng pouch, cotton. Tapos ayan yung brand niya dito, Handen. Ganda. Sa pouch pa lang maganda na. Lagay muna natin yung pouch dito. And yung mismong power bank, ito yun. Compare dun sa last na power bank ko, ayan, slim lang siya. And ito lang talaga sa loob ng box, ito lang talaga yung pinaka unit ng power bank. And yung ano, yung user manual, hindi naman natin kailangan yan. Tapos ito, yung ring na to, ito yung usually kasama sa mga package na ganito. Ito yung mga kinakabit sa mga hindi mag-safe na cellphone, kagaya ng isang cellphone natin na Android. Kung gusto natin ng ano, kung gusto natin na dumidikit yung Android natin dun sa mga mag-safe na device, yung mga stand, pwede natin gamitin to. Pero kung wala namang wireless charging yung cellphone niya, hindi siya pwede dito unless i-wired lang natin.
So tanggalin natin yung plastic. Tanggalin natin yung plastic dito. Ayan. So dito tayo magcha-charge nung wireless natin. Tanggalin lang natin yung plastic na yan mamaya. And then meron siya dito in. Kung gusto natin i-charge tong power bank na to, dito tayo magsasaksak. Tapos kung gusto natin mag-charge ng cellphone, yung type C to type C, dito naman tayo sa output. So meron siya ditong input, tsaka meron siyang output. And then yung pagcha-charge nito, pwede siya ditong direct na sa direct na sa outlet ng bahay natin. Ayan, meron na siyang plug talaga dito na direkta. So pwede natin siyang itayong ganon. So kayo na bahala kung paano nyo gagamitin yung charger or kung paano niya siya i-charge. Tapos meron din siya ditong output din. Kung USB to type C yung i-charge natin, pwede siya dito, or USB to Android, or yung USB to, or yung mga ibang yung mga iba klase ng cable, pwede siya dito. And then yung pinaka cable niya, ito yun, pipindutin nyo lang to para ma-release natin yung pinaka cable. Ito na yung pinaka natin, ito na yung pinaka cable natin kung gagamit tayo ng cable dito, type C to type C to. Hindi ko na muna ipapakita sa inyo kasi baka mahulog lang yung sayang naman, hindi tayo makakilos na maayos dito. So ayun lang naman yung nito, yun lang naman yung tawag nito, yung features nito. Ito nabubuksan to. Ayan, nabubuksan yan. Tatanggalin lang natin yung plastic dyan para parang stand siya. Pwede siya maging stand kasi nanonood kayong ganyan, nanonood kayo sa cellphone ninyo, mag-save kayo, nakadikit dito yung cellphone, pwede siyang gamiting stand. Ayan, nabubuka yan. Tatanggalin lang natin yung nakadikit dyan na plastic mamaya. Tapos gawa na lang tayo ng panibagong video about dito sa charger na to, about dito sa power bank na to. Tapos mamaya i-testing ko na rin siya dito sa GoPro natin kung gagana talaga, para para magamit na natin sa next ride natin. Okay, so sasarado ko na to and tuloy na tayo sa pagdadrive natin. Balik ko na lang muna to dun sa natin, sa box natin.